ko na nagulat din siya, lalo na at kakaisang taon pa lang ng triplets. Tumakbo si Daisy sa banyo at nagkulong ng ilang minuto. Ilang beses akong kumatok. Hindi niya ako pinagbuksan kaya nag-alala ako ng husto na ayaw niya pa na magbuntis ulit. Makalipas ang 5 minuto, binuksan niya ang pintuan ng banyo. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Bigla ako nakaramdam ng sobrang kaba. "Baby, what's wrong?" Malambing ko sambit at niyakap ko siya ng mahigpit. Kinalas niya ang yakap ko na ipinagtaka ko. Lumayo siya ng konti sa akin. "Love, bakit ganyan ang amoy mo, nakakasuka?" Tumakbo muli si Daisy sa banyo at nagduduwal. Hinaplos-haplos ko ang likuran niya habang iniipon ko ang buhok niya. Nang makapaglinis ay binuhat ko siya patungong kama. "Love, tingnan mo to." Inabot niya sa akin ng isang maliit na pahabang bagay. Nang tingnan ko, 2 guhit na pula. Nagsisigaw ako sa tuwa nang malamang buntis nga siya. Yayakapin ko na sana siya nang iharang niya ang kamay sa harapan ko. "Huwag kang lalapit. Palitan mo ang damit mo. Huwag ka na maglagay ng pabangot ha." Tinakbo ko ang walk-in closet. Agad ako nagpalit ng damit. Nang makabalik ako sa kama, hindi ko mapigilang yakapin siya at angkinin ang labi niya. Kinabuntis agad ako dahil dyan sa patola mo laging matigas. I smirked and kissed her again. Masayang-masaya ako na madadagdagan ulit ang pamilya namin. "I love you, a beautiful wife." Hindi ako makapaniwala na buntis ulit ako. Pagkalipas lang ng 1 taon, magmula nang malaman namin na buntis ako, nagdagdag pa ng ilang kasambahay si David. Ayaw niya na akong pakilusin kahit ilang beses kong sabihin na hindi na kailangan dahil kaya ko naman. Ayokong uupo lang at walang gagawin pero matigas ang ulo ni Tandang David. Pinagpipilitan talaga nito ang gusto. "Alec, baby, be careful, baka malaglag ka dyan." Sigaw ko sa isa sa mga triplets at pinakamakulit sa 3. 1 taon at 5 buwan pa lang, sobrang likot at kulit na. "How's my beautiful wife?" Lumingon ako agad nang marinig ko ang boses ni David. Natatakpan ang mukha nito nang hawak nitong malaking bouquet of pink roses, ang paborito ko. Ang sweet naman talaga ng Tandang David ko. Lumapit siya sa akin at inabot ang bulaklak sa akin. "My wife forgot something." "Ano naman yun?" Tanong ko nang may pagtataka. "Your lips are going to get punished every time you call me Tandang David. Remember that, boo?" Bulong niya sa tenga ko na ikinangisi ko. Mabilis niyang sinakop ang labi ko. Sandali niyang binitawan ang labi ko kaya nakahinga ako ng panandalian. Muli niyang inangkin ang labi ko ng mas matagal. Nang bitawan niya ang labi ko ay pareho naming habol ang paghinga. "Tandang David, Tandang David." Pangaasar ko sa kanya. Tumawa siya at marahang pinisil ang magkabila kong pisngi. "Ang aga mong umuwi ngayon, love." Inalalayan niya akong umupo muli sa sofa. Isa-isang hinalikan ni David ang triplets na nasa sahig na abalang naglalaro. "How's my voice?" Sambit ni David na nagpangiti sa akin. Napaupo siya sa sahig nang sabay-sabay na yumakap sa kanya ang 3. Nakakatuwang pagmasdan ang mag-aama. Dali-dali kong kinuha ang telepono ko sa bulsa ng dress ko para videohan ang mag-aama na masayang-masaya habang kinikiliti ni David ang mga bata. Nang sulyapan niya ako, isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa labi ni David kaya tuwang-tuwa ako na nakuhanan ito ng video. "Love, wala ka bang gaanong trabaho sa opisina ngayon? Hindi mo sinagot yung tanong ko." Tumayo siya mula sa sahig at umupo sa tabi ko. Muli niyang hinalikan ang labi ko. Ilang beses niya ring hinaplos ang tiyan ko. "Namiss ko lang ng sobra ang maganda kong asawa at ang mga bata. Iniwanan ko ang meeting ko na sobrang nakakainip. I'd rather be with my beautiful wife than sit in a boring meeting." Hinampas ko ng marahan ang braso niyang nasa ibabaw ng tiyan ko dahil sa kinikilig ako sa mga sinabi niya. "Ikaw talaga, pinapakilig mo na naman ako. Baka naman matigas na naman yung patola mo." Napabungis-ngis ako at pinasayad ko ang kamay ko sa gitna ng mga hita niya. "Baby naman, don't start the fire." Sambit nita at napakagatlabi siya. Umupo ako sa kandungan niya at sinadya kong upuan na nakabukol niya na naman na kasalanan. He growled. Kahit kailan talaga ang asawa ko'y mabilis madala sa mga pangaakit ko. Umalis ako sa kandungan niya at iniwan ko siya. Nagtungo ako sa kusina. Hindi ko mapigilan ang mapahalakhak. "Where do you think you're going?" Nagulat pa ako nang pumulupot ang mga bisig niya sa bewang ko.
Napatili ako nang buhatin niya ako at iupo sa mesa. Huwag mo sabihin na may gagawin kang kalokohan dito sa mesa. David Jimenez. Baka sa walang tigil mong pag-angkin sa akin maging 4 ang nasa tiyan ko. Mabilis niyang sinakop ang labi ko. Nang tumigil siya sa paghalik, mariin niya akong tanitigan sa mata na nagpalakas ng kabog ng puso ko. I love you so much, my lovely wife. Thank you for coming to my life. You make my life so happy and you change me for the better. I'm the luckiest man in the world to have a beautiful, young, sweet and loving wife. Kahit paminsan-minsan, naughty and stubborn. Ayos ka lang ba, Tandang David? May sakit ka ba? Bakit ang drama mo ngayon? Pangaasar ko sa kanya para pagtakpan ng kilig at sayang nararamdaman ko. Muli niyang inangkin ang labi ko ng mas matagal. Natigilan kami ng halika nang makarinig kami ng kalabog sa sala, kasunod ang palahaw ng triplets. Ibaba mo ko, love. Pagkababa sa akin ni David mula sa mesa, akin niya ako patungo sa sala at umiiyak ang triplets habang inaalon ng mga yaya nila. What happened? Seryosong tanong ni David. Kinurot ko siya ng marahan sa tagiliran. Ouch, bakit mo naman ako kinurot, Bo? Tanungin mo na maayos sa mga yaya nila. Huwag mo silang takutin ang mukha mong seryoso. Sambit ko at pinaliitan ko siya ng mata. Ano nangyari, Marie? Ma'am, nag-away po sila sa laruan. Inihagas po ni Aaron kaya naglikha ng malakas na kalabog. Natakot lang po sila kaya nag-iyakan. Kinuha na David si Aaron at kinarga ito. Umupo ako sa sopa at pinaupo ko si Alec at Axel sa kandungan ko. Aaron, baby, huwag mo nang ulitin yun. It's not good to throw stuff. Look, you scared your brothers. You have to share and be good to your siblings. Napapangiti ako sa mahinahong pagkausap ni David kay Aaron. Matamang nakikinig sa Aaron na nakatingin sa daddy nito na animoy naiintindihan ang sinasabi ni David. Kahit 1 taon at 5 buwan pa lang si Aaron, kakikitaan na ito ng pagkakapareho ng ugali ni David na sobrang seryoso. Niyakap ko si Alec at Axel hanggang sa makatulog ang mga ito sa kandungan ko. Nakatulog na rin si Aaron kay David. Nang matapos na ibaba ni David si Aaron sa crib nito, sunod niyang kinuha sa akin si Alec at sumunod si Axel. Tumabi siya sa akin at muling pinaupo ako sa kanyang kandungan. Mukhang may hirapan tayo sa pagpapalakas sa triplets. Sana babae na ang sunod natin, baby, para magkaroon ng taga-saway sa mga kuya niya. Sabay kami nagtawanan ni David. Alam ko magiging maayos ang pagpapalaki namin sa mga bata dahil nakikita ko may takot ang triplets sa kanilang ama. I love you, ta. Sambit ko na ikinangiti ni David. Madali lang na mapangiti ang isang David Jimenez. I love you more, my beautiful wife. 1 taon na simula na isilang ni Daisy ang aming prinsesa, Ezra Eve Jimenez. She's Daisy's little version. Ang tanging nakuha niya sa akin ay ang ilong at mata. Napapangiti ako habang pinapanood ang video niya at ni Daisy sa telepono ko. Lubos ang kaligayahan ko sa mag-iina ko. This is the best thing that happened to me. Katatapos pa lang ng meeting ko, simula na isilang ang prinsesa namin, mas gusto ko palagi manatili sa bahay kesa sa opisina. Tuwing papanoorin ko ang videos ng mga bata at ni Daisy, gusto kong makauwi agad para makasama sila tulad ngayon. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan na nagpasamangot sa akin, ayoko makita ang taong nang aabala sa akin. Ayaw ko na bigla na lang pumapasok sa opisina ko nang hindi ko makatok. How many times have I told you to knock first before entering my office? Hindi ko natapos na sasabihin ko nang mag-angat ako ng paningin at makita ko ang magandang mukha ng asawa ko. Nabangga pa ako sa gilid na mesa sa pagmamadali ko sa lubungin sa Daisy na may matamis na ngiti sa kanyang labi. Hinila ko agad siya papasok sa loob ng opisina ko. Agad kong nilak ang pintuan. Binuhat ko siya at agad na inangkin ang labi niya. Isang halik na may halong pagkasabik. My heart rapidly beat seeing her beautiful face when I gazed at her as the door opened. Hanggang ngayon kahit mag-asawa na kami, she always takes my breath away. Inupo ko siya sa mesa. Walang tigil kung inangkin ang labi niya. Nasabik ako ng husto na muli siyang maangkin dito sa opisina ko. Wala na akong pakaalam sa susunod kong meeting. Uunahin kong bigyan ng oras ang pinakamamahal kong asawa. Tandang David, yan mo muna akong makahinga. Sambit niya. Tinakpan niya ang bibig ko gamit ang palad niya para pigilan akong muling sakupin ang labi niya.
Ang labi niya na kinahuhumalingan ko mula noon hanggang ngayon. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ano ginagawa ko di... Hindi ko pinatapos ang sasabihin niya. Inalis ko ang palad niya sa labi ko. Sinakop ko ang bibig niya ng mas matagal. Will stop kissing and gasped for air. Kumalat ang apoy sa buong katawan ng madamang init na nagmumula sa kanya. Umawak siya sa mga braso ko. Napapadiin ang paghawak niya sa tuwing paggigigilan ko ang leg niya. She tilted her head to give me more access to her neck. I love you, my beautiful wife. Narinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang niyakap-yakap ko siya. Ikaw talaga? Kararating ko lang sa opisina mo, nakapasok agad yung patulong mo. Di mo malakot tinanong kung bakit ako nagpunta dito. Sambit ni Daisy at kinurot ng marahanan tagiliran ko. Ouch, baby. I know you love it too. Wanna make love to you everywhere I want to. Bulong ko sa tenga niya at marahan kong hinalikan ang tenga niya na nagpakiliti kay Daisy. Umalpas ang malakas kong tawa. Tumigil ka nga dyan. Nagsisimula ka na naman. Hindi mo ba itatanong kung bakit ako nagpunta dito? Pangatlong beses niya nang tinanong kaya na-curious ako. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Muli ko siyang binuhat at inaupo sa mesa na ngayon ay nagkalat na ang mga gamit ko at ang iba'y nagbagsakan na sa sahig na ikinangisi ko nang ilibot na Daisy ang paningin niya sa loob ng opisina ko. Kitang-kitang ebidensya ng panggigigil na pag-angkin mo at ng malaki mong patulo na walang tigil. Ngumisi ako at mabilis ko inangkin ang labi niya. Nang tumigil ako sa paghalik, yumakap ako sa bawang niya. Napapalunok ako tuwing mapapasulyap ako sa katawan niya. Huwag ka munang tumingin dyan. David Jimenez, tingnan mo muna ako sa mata at may sasabihin ako sa'yo. Muli ako napahalakak sa sinambit ni Daisy. Sununod ko ang sinabi niya. I looked her in the eyes and waited for what she wanted to tell me. Love, may surprise ako sa'yo. What is it? Go. Kunin mo sa bulasan ang dress ko. Umalis ako sa pagkakayakap sa kanya at nagmadali akong hanapin ang dress niya na kung saan ko lang tinapon kanina. Nang makita ko ang dress niya, agad kong kinuha sa bulsa nito ang sinasabing ni Daisy. Nanlaki ang mata ko at hindi makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ako makapagsalita. Natulala ako at titig na titig sa hawak ko. Hindi ka pa makapaniwala dyan, Tandang David. Yung patola mo lagi matigas, mahaba, lagi na lang nasa kaloob-looban ko. When my senses are back, muli ko siyang niyakap ng mahigpit at hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Masayang-masaya ako na malaman na muling buntis sa maganda kong asawa. Mukhang taon-taon magbubuntis ang asawa ko. Mabilis kong pinahid ang luha ko at mabilis kong inangkin ang labi niya. Umiiyak ka, ta? Matanda ka na talaga, iyakin ka na. Pangasar niya sa akin at malakas pa siyang tumawa. Para matigil sa pagtawa si Daisy, ay muli kong inangkin ang kanyang mga labi. The gold billionaire, David Jimenez Innocent Maid, is now my gorgeous wife that I will cherish forever. I love Daisy so much. Siya lang ang babaeng nagpapabaliw sa akin ng husto. At siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay.